Isipin niyo ang isang bansang maliit, mahirap, walang dagat, at sa loob ng 3 dekada ay parang laging may kamay na nakahawak sa leeg nito. Isang bansa na kapag nagalit ang Moscow, biglang nawawala ng kuryente, tumitigil ang daloy ng gas at tumataas ang presyo ng pagkain sa kanilang mga palengke. Pero sa gitna ng tensyon sa silangang Europe, hindi mga tangke o missile ang ginamit ng bansang ito para tuluyang kumawala sa anino ng higante, kundi mga kalsada at tulay. Bago tayo magpatuloy, nais ko lang linawin na ang lahat ng babanggitin ko rito ay base sa aking personal na geopolitical analysis at pag-aaral sa mga kasalukuyang datos. Ang videong ito ay hindi ginawa para mang-offend ng anumang bansa, gobyerno o grupo, kundi para magbigay ng mas malalim na perspektibo sa kung paano gumagalaw ang mundo sa likod ng mga headline. Sa tingin ko, ang nangyayari ngayon sa Moldova ay isa sa mga pinaka-underestimated na kwento sa kasalukuyang henerasyon. Karaniwan kasi, kapag usapang geopolitics, ang hinahanap natin ay yung mga madudulang labanan o malalaking talumpati sa United Nations. Pero sa Moldova, ang tunay na revolusyon ay nangyayari sa tunog ng mga bulldozer at paglalatag ng semento. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, madali nating mauunawaan ang sitwasyon nila. Isipin niyo ang isang pamilya sa Manila na umaasa lang sa isang source ng income. Halimbawa ay remittance mula sa isang OFW sa gitna ng isang conflict zone. Kapag may nangyaring masama sa bansang kinaroroonan ng OFW na iyon, biglang alanganin ang tuition, renta, grocery at pambili ng gamot ni Lola sa Pilipinas. Ganyan ang naging buhay ng Moldova sa loob ng mahabang panahon dahil ang kanilang remittance o ang kanilang mismong buhay ay nakasandal sa Russia mula sa natural gas hanggang sa mga riles ng tren. Ngunit noong 2025 at ngayong 2026, nakita natin ang isang matinding shift kung saan ang European Union ay nagbuhos ng bilyon-bilyon euro hindi lang para sa aid, kundi para sa tinatawag nating physical integration. Sa mas praktikal na pananaw, ang soberanya o ang pagiging malaya ng isang bansa ay hindi lang nasusukat sa ganda ng iyong watawat o sa tapang ng iyong mga kalsada. Kung ang kuryente mo ay nanggagaling sa isang kapitbahay na handa itong patayin kapag hindi mo sinunod ang gusto niya, ang kalayaan mo ay parang prepaid load na laging may expiration date. Ang Moldova ay isang landlocked country na nasa pagitan ng Ukraine at Romania at sa loob ng maraming taon ang kanilang ekonomiya ay nakadisenyo ayon sa lumang Soviet system. Ang mga kalsada nila ay patugong silangan. Ang kanilang kuryente ay kontrolado ng mga separatists sa Transnistria na suportado ng Russia at ang kanilang gas ay galing sa Gazprom. Kung titingnan natin ng realistiko, mahirap kalabanin ang ganyang uri ng dependency sa pamamagitan lang ng diplomasya. Kaya naman ang naging sagot ng Moldova at ng EU ay ang pagtatayo ng mga tulay sa ibabaw ng Prut River, ang ilog na naghihiwalay sa Moldova at sa Romania na isa namang miyembro ng EU at NATO. Ang mga tulay na ito, gaya ng proyekto sa Ungheni, ay hindi lang simpleng daanan ng mga kotse o truck. Sa mundo ng logistics, ang bawat bagong tulay ay isang bagong artery na nagdadala ng dugong European sa puso ng Moldova habang unti-unting pinuputol ang lumang ugat na nakakabit sa Moscow. Kapag may bago kang daan, hindi ka na pwedeng i-blockade ng basta-basta. Kapag may bago kang wholesaler, hindi ka na pwedeng takutin ng lumang supplier sa presyo ng iyong mga paninda. Para itong isang sari-sari store sa barangay na dati ay sa iisang distributor lang kumukuha ng soft drinks, pero dahil may bagong kalsada na papunta sa mas malaking warehouse, biglang nagkaroon siya ng bargaining power. Sa Pilipinas, pamilyar tayo sa ganitong struggle tuwing tumataas ang presyo ng diesel sa mga gasolinahan dahil sa gulo sa Middle East o sa Ukraine. Ramdam ito ng mga driver ng jeepney sa kanilang boundary. Ramdam ito ng mga pamilya sa presyo ng bigas at gulay dahil sa taas ng logistics cost. At ramdam ito ng gobyerno sa inflation rate. Sa Moldova, ang inflation at supply chain ay hindi lang economic terms, kundi usapin ng national security. Noong Enero 2025, nang itigil ng Russia ang gas supply sa rehiyon dahil sa mga energy dispute, nakita natin ang vulnerability ng isang bansang walang alternative routes. Ngunit dahil sa emergency support ng EU na nagkakahalaga ng daan-daang milyong euro,
hindi tuluyang gumuho ang kanilang system. Kung titingnan natin ang mapa ng logistics, ang Russia ay natalo sa Moldova hindi dahil sa isang malaking giyera, kundi dahil nawala ang kanilang monopoly sa takot. Kapag ang isang Moldovan farmer ay mas mabilis nang nakakapagdala ng kanyang mga mansanas o alak sa merkado ng Paris o Berlin kaysa sa Moscow, ang kanyang katapatan at interes ay natural na lilipat sa kanluran. Ang physical connectivity ay nagpapababa ng transaction costs at ito ang lihim na armas na madalas nating makalimutan. Kapag mas mabilis tumawid ang mga truck sa border, mas mura ang bilihin. Kapag mas predictable ang customs, mas maraming foreign direct investment ang papasok dahil hindi takot ang mga kumpanya na maipit ang kanilang mga produkto sa traffic o sa red tape. Noong huling bahagi ng 2025, nagsimula na ang mga design contract para sa 4 pang karagdagang tulay sa Prut River. Isipin nyo ang impact nito. Sa bawat sementong ibinubuhos sa mga tulay na ito, mas lumalayo ang Moldova sa kontrol ng Kremlin at mas lumalapit sa sistema ng Brussels. Sa tingin ko, ito ay isang mahalagang leksyon para sa atin sa Pilipinas, lalo na tayo ay isang arkipelago. Ang ating mga tulay ay ang ating mga ports, shipping routes at inter-island connectivity. Kung mahina ang ating logistics, kahit gaano kaganda ang ating mga policy, talo pa rin tayo sa presyo ng bilihin at sa bilis ng serbisyo. Subalit kailangang maging tapat tayo. Ang paglipat mula sa lumang sistema patungo sa bago ay hindi magic at hindi rin ito mura. Ang transition cost ng Moldova ay napakataas at ramdam ito ng ordinaryong Moldovan sa kanilang electricity bills at sa init ng kanilang mga bahay tuwing winter. Noong 2024 at 2025, nakita natin ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa Moldova habang pilit nilang pinuputol ang dependency sa Russian gas. Para sa isang pamilyang sapat lang ang kinikita, mahirap ipaliwanag na ang mahal na kuryente ay presyo ng kalayaan. Kung ilalapit natin ito sa ating bansa, ito yung pakiramdam kapag kailangan nating mag-import ng bigas dahil kulang ang ating ani o dahil mahal ang fertilizer na galing din sa ibang bansa. Gusto nating maging self-sufficient, pero ang kalsada mula sa bukid papunta sa palengke ay lubak-lubak. Kaya mas mura pa minsan ang mag-import kaysa bumili sa sariling magsasaka. Ang Moldova ay sumusugal sa isang hinaharap kung saan ang kanilang grid ay tuluyan ng konektado sa Europe. Sa katunayan, noong 2024, naglunsad sila ng mga tender para sa wind at solar plants at tumaas ang kanilang renewable energy consumption mula sa kakarampot na 3.6% noong 2021 patungong higit 10% noong 2023. Ang layunin ay simple pero madugo ang proseso. Gawing oxygen ang energy na hindi pwedeng i-off ng iisang tao lang. Ngunit kahit may tulong mula sa EU, ang Moldova ay nananatiling vulnerable. Noong unang bahagi ng 2026, nakita natin ang isang 60-day energy emergency matapos maputol ang isang key power line connection dahil sa mga Russian strikes sa kalapit na Ukraine. Ito ang malupit na realidad ng geopolitics. Kahit anong ganda ng iyong plano para sa kalayaan, ang iyong heograpiya ay hindi mo mababago. Ang Moldova ay mananatiling kapitbahay ng isang nagngangalit na Russia at ang bawat tulay na itinayo nila ay itinuturing ng Moscow na isang banta sa kanilang sphere of influence. Sa mas praktikal na pananaw, ang European Commission ay hindi lang nagbibigay ng pera, nagbibigay sila ng tinatawag na growth plan na nagkakahalaga ng halos 1.9 billion euros para sa 2025 hanggang 2027. Pero may catch ito. Ang perang ito ay conditional. Kailangan ng Moldova na ayusin ang kanilang korupsyon, i-modernize ang kanilang bureaucracy, at siguraduhin na ang mga riles ng tren ay gumagana ng maayos. Ito ang tinatawag nating soft power na may kasamang hard infrastructure. Ang Russia ay madalas gumamit ng pressure at pananakot habang ang EU naman ay gumagamit ng mga standard at pondo. Sa mata ng isang strategist, ang labanang ito ay hindi tungkol sa kung sino ang mas matapang, kundi kung sinong sistema ang mas kayang magbigay ng stable na buhay sa tao. Kung titingnan natin ang railway electrification project sa pagitan ng Iași sa Romania at Ungheni sa Moldova,
makikita natin ang tunay na integrasyon. Hindi na kailangan magpalit ng gulong ng tren o magtagal sa border dahil isa na ang technical na standards. Ito ay isang boring na detalye para sa karamihan, pero para sa mga negosyante, ito ang pagkakaiba ng kita at pagkalugi. Sa Pilipinas, marami tayong mga proyektong maganda sa PowerPoint pero pagdating sa ground ay naiipit sa right-of-way, sa procurement o kaya naman ay sa pagbabago ng administrasyon. Ang Moldova lesson ay malinaw. Ang infrastructure ay kailangang maging mabilis at strategic dahil ang geopolitical window ay hindi laging nakabukas. Kapag ang isang bansa ay nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato, ang bawat segundo ng delay sa pagpapatayo ng isang tulay o port ay pagkakataon para sa kalaban na maghasik ng disinformation o gumawa ng destabilisasyon. Nakikita natin ito sa mga balita tungkol sa Russian interference sa mga eleksyon sa Moldova kung saan pilit na pinalalabas na ang paglapit sa Europe ang sanhi ng kahirapan ng tao. Kung titingnan natin ng realistiko, ang pagbabago ng ruta ng kalakal ay pagbabago rin ng kapangyarihan. Kung ang mga produktong galing sa mga call center o factory sa Moldova ay direkta nang nakakarating sa Rome o Madrid nang walang abala, ang political leverage ng mga makarasya na grupo sa loob ng bansa ay unti-unting manghihina. Sa mas praktikal na pananaw, ang estratehiya ng European Union sa Moldova ay masasabi nating boring kung titingnan sa labas. Wala itong cinematic na pagsabog o mga matitapang na banta sa telebisyon. Sa halip, ang ginagamit nila ay mga funding packages, reform agendas, at pag-align ng mga technical na standards. Habang ang Russia ay madalas gumagamit ng pressure at military shadow, ang EU ay nag-aalok ng mga riles na may kuryente at mas mabilis na customs lanes sa border. Kung titingnan natin ng realistiko, noong 2024 at 2025, ang pag-adopt ng European Commission sa growth plan para sa Moldova ay isang malaking sampal sa dating status quo. Isipin nyo, ang unang anunsyo ay 1.8 billion euros na kalaunan ay naging reform and growth facility na aabot sa 1.9 billion euros para sa period na 2025 hanggang 2027. Pero hindi ito basta-basta binigay na parang ayuda sa barangay. Ito ay may kalakip na mga kondisyon para sa seryosong reforma sa gobyerno at ekonomiya. Sa tingin ko, dito nagkakatalo ang dalawang impluwensya. Ang Russia ay nag-aalok ng panandaliang ginhawa sa pamamagitan ng murang gas, pero may kapalit na pagsunod sa kanilang political agenda. Ang EU naman ay nag-aalok ng matagalang paglago, pero kailangan mong ayusin ang iyong sariling bahay. Para itong pagpili sa pagitan ng mabilis na utang sa 5,006 o ang dumaan sa mahabang proseso ng bank loan para makapagpatayo ng tunay na negosyo. Ang railway electrification sa pagitan ng IAS at Ungheni na binigyan ng 34 million euro grant noong Nobyembre 2025 ay isang perpektong halimbawa. Sa unang tingin, riles lang yan. Pero ang ibig sabihin niyan ay mas murang transportasyon ng mga produkto mula Moldova patungong Europe. Kapag mas mura ang transportasyon, mas kompetitibo ang iyong mga produkto. At kapag mas marami kang benta, mas marami kang trabahong malilikha sa loob ng iyong bansa. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ito ay katumbas ng ating mga farm-to-market roads at ang modernisasyon ng ating mga ports. Sa Pilipinas, marami tayong magagandang plano sa PowerPoint, pero ang madalas na nagiging hadlang ay ang bagal ng implementation, ang korupsyon sa bidding at ang mga issue sa right-of-way. Ang Moldova ay pilit na tinatalo ang mga ganitong sakit para lang makahabol sa bilis ng takbo ng European market. Ngunit kailangan nating aminin na may panganib ang ganitong bilis ng pagbabago at ito ang tinatawag nating reform fatigue. Kapag ang isang ordinaryong pamilya sa Chisinau o sa isang maliit na baryo sa Moldova ay hindi agad naramdaman ang epekto ng bilyon-bilyong euro sa kanilang hapagkainan, madaling pumasok ang propaganda, sasabihin ng mga kritiko. Tingnan nyo, sabi nila maganda ang EU integration, pero bakit mahal pa rin ang bilihin at bakit ang hirap pa rin ang buhay? Ito ang classic gap sa pagitan ng macro strategy at ng tinatawag nating kitchen table reality. Katulad din ito sa Pilipinas. Kahit sabihin nating mataas ang GDP growth ng bansa, kung ang nararamdaman ng tao ay ang mahal na presyo ng bigas
at ang hirap ng pagsakay sa jeepney tuwing rush hour, hindi nila papalakpakan ang mga numero ng gobyerno. Ang hamon para sa Moldova ay patunayan na ang mga tulay at riles na ito ay magreresulta sa mas murang kuryente at mas maraming oportunidad sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Sa mas malalim na pagsusuri, ang Russia ay hindi natalo sa tradisyonal na kahulugan na nawala na ang lahat ng kanilang impluensya. Ang mas tamang sabihin ay nabasag ang kanilang monopoly. Sa geopolitics, ang pinakamalakas na hawak mo sa isang bansa ay kapag ikaw lang ang kaisa-isang pinto nito. Kapag nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat na pinto ang Moldova sa pamamagitan ng mga bagong tulay at interconnection sa Romania, nawawala ang kapangyarihan ng Russia na mandikta. Hindi na kailangang maging superpower ng Moldova para maging malaya. Kailangan lang nilang hindi na maging isang trapped customer. Isipin niyo ang isang pamilya na baon sa utang sa iisang tindahan kahit pangit ang serbisyo at mahal ang tinda, doon ka pa rin bibili dahil wala kang choice. Pero kapag nagbukas ang isang modernong grocery sa kabilang kalsada at may bagong tulay na papunta doon, biglang magbabago ang trato sa iyo ng lumang tindahan. Gayunpaman, ang Moldova ay nananatiling nasa isang delikadong sitwasyon o exposed state. Nariyan pa rin ang issue ng Transnistria, isang separatist region kung saan may mga tropang Russian, at nariyan pa rin ang banta ng mga hybrid attacks at disinformation. Noong 2024 at 2025, nakita natin ang matinding pagtaas ng pressure sa kanilang energy sector at bagamat mas handa na sila ngayon dahil sa diversification, ang bawat external shock ay ramdam pa rin ng kanilang maliit na ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ng Moldova ay napakahalaga para sa atin sa Pilipinas, kahit na nasa kabilang dulo sila ng mundo. Ang Moldova Story ay isang manual kung paano kumakawala ang isang maliit na bansa mula sa grip ng isang higanteng kapitbahay nang hindi umaasa sa armas kundi sa resilience ng kanilang supply chains. Para sa Pilipinas, ang tanong ay simple. Ano ang ating katumbas ng mga tulay sa Prut River? Ang ating mga tulay ay ang ating mga ports sa Subic, Batangas, Cebu at Davao. Ito ang ating mga cold chain networks na sisiguro na ang mga gulay mula sa Benguet at ang mga isda mula sa Mindanao ay makakarating sa Manila nang hindi nabubulok at sa murang halaga. Ito rin ang ating grid modernization para hindi tayo laging biktima ng brownout kapag may nasirang isang planta, at ang ating mga LNG terminals para magkaroon tayo ng diversified source ng energy habang hindi pa sapat ang ating renewables. Sa tingin ko, ang ating strategic location bilang isang maritime nation ay ang ating pinakamalaking asset. Pero ito rin ang ating pinakamalaking vulnerability kung hindi natin ito aayusin. Kung ang Moldova ay nakatali sa riles at gas pipe, ang Pilipinas naman ay nakatali sa mga sea lanes at fuel imports. Kapag may gulo sa South China Sea o West Philippine Sea o kaya ay may tensyon sa Middle East, ang unang tinatamaan ay ang diesel ng ating mga jeepney at ang kuryente sa ating mga call centers. Ang leksyon mula sa Moldova ay hindi sapat ang matatapang na speech tungkol sa soberanya. Kailangan nating magtayo ng physical at economic resilience na hindi madaling tapatan ng pananakot o ng investment withdrawal. Ang pagiging dependent sa iisang partner, kahit sino pa iyan, US man, China o Japan, ay laging may dalang panganib. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakaroon ng maraming options. Kung titingnan natin ang ating BPO sector, ito ay isang halimbawa ng ating lakas. Pero dependent din ito sa global demand at sa stability ng ating digital infrastructure. Kung biglang mawalan ng kuryente o bumagal ang internet dahil sa mahinang grid o kulang na undersea cables, libu-libong trabaho ang pwedeng mawala sa isang iglap. Ang Moldova ay nag-i-invest sa kanilang physical bridges. Tayo naman ay dapat mag-invest sa ating digital at logistical bridges. Kung titingnan natin ng realistiko ang hinaharap, ang mundo ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming sundalo, kundi kung sino ang may pinaka-efficient na supply chain. Ang tahimik na revolusyon ng Moldova ay nagpapakita na ang geopolitics ay labanan din ng mga riles, kuryente at maayos na sistema sa border. Ang kapangyarihan ng Russia sa Moldova ay nagmula sa dependency. Ang counter-strategy naman ng Europe ay connectivity. Sa dulo, ang kwento ng Moldova ay hindi isang fairy tale.
May mga pagkakamali, may mga delays, at may mga tao pa rin naghihirap sa gitna ng transition. Pero ang direksyon nila ay malinaw. Hindi na sila magpapabilanggo sa nakaraan. Sila ay bumubuo ng isang bansa na hindi na madaling diktahan dahil mayroon na silang mga kalsada at tulay na nag-uugnay sa kanila sa mas malaking mundo. Para sa Pilipinas at para sa buong ASEAN, ito ang mas praktikal na kahulugan ng sovereignty sa ika-21 na siglo. Hindi sapat ang maging maingay sa social media o maging matapang sa mga rally. Kailangan nating siguraduhin na ang ating mga ports, ating food security at ating energy sources ay matibay at hindi kontrolado ng iisang boses lamang. Ang Moldova ay hindi tinalo ang Russia sa pamamagitan ng ingay o ng pakikipaggyera. Kumawala sila sa pamamagitan ng tahimik at sistematikong pagkonekta sa ibang mga kasama. At minsan, sa masalimuot na mundo ng geopolitics, ang isang matibay na tulay na gawa sa semento at bakal ang pinakamalakas at pinakapermanenteng sagot sa anumang imperyo.